Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita sa isang batang babae na nagngangalang Lydia. Isang umaga, bumili si Lydia ng mga baril at bala sa isang gun store para sa kanyang kasintahang si Jonah. Si Jonah ay bahagi ng isang kriminal na grupo na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang El Padrino. Matapos makuha ang mga armas, pumunta sina Lydia, Jonah, at dalawa pang miyembro ng grupo sa bahay ng isang pinaghihinalaang nagnakaw ng pera kay El Padrino. Sa bahay, doon nakatira ang tatlong anak na lalaki ng mag-asawa. Ang mga putok ng baril ay narinig mula sa loob ilang sandali matapos dumating sina Jonah, Lydia, at ang iba pa. Si Lydia, na hindi sanay na makitang marahas ang kanyang nobyo, ay tila nagulat nang marinig ang tunog ng pagbasag ng salamin habang pinaputok ni Jonah ang kanyang baril. Samantala, nagsimulang tumakbo ang tatlong batang lalaki na naglalaro sa hardin malapit sa bahay para magtago. Pagpasok niya sa bahay, nakita ni Lydia ang isang lalaki na binaril ni Jonah. Tinatanong ni Jonah ang asawa ng lalaki, sinusubukang makakuha ng impormasyon kung nasaan ang ninakaw na pera. Iginiit ng takot na asawa na hindi niya alam ang ninakaw na pera. Habang hinahalugog ng dalawa pang miyembro ng grupo ang bahay para makita ang pera. Si Lydia, na hindi nasisiyahan sa sitwasyon, ay nakiusap kay Jonah na huwag saktan ang babae. Hindi pinansin ang mga pakiusap ni Lydia, sinabi ni Jonah kay Lydia na barilin ang babae gamit ang baril na mayroon siya upang patunayan ang kanyang katapatan. Ngunit si Lydia ay masyadong natatakot at hindi niya magawa. Sa kabila ng pagpupumilit ni Jonah, nag-alinlangan si Lydia at sa gulat ay hindi sinasadyang nabaril si Jonah sa dibdib. Napagtanto kung ano ang kanyang ginawa, si Lydia ay tumakbo palayo sa eksena upang iligtas ang kanyang sarili. Ang eksena ay lumipat sa isang matandang lalaki na nagngangalang John Link na tatay ni Lydia. Sa araw na iyon, nagbahagi si John ng isang kwento sa isang grupo ng suporta tungkol sa kanyang panahon bilang isang sundalo sa militar ng US. Pagkatapos ay nagkwento siya sa kanyang nakaraan tungkol sa paggugo niya ng 7 taon sa bilangguan, dahil aksidente niyang napatay ang isang tao habang siya ay lasing. Pumunta si John sa grupo kasama ang kanyang kaibigan na si Kirby, nakilala niya mula noong panahon ng militar nila, at napakalapit nila na parang pamilya. Napag-alaman na si John ay matagal nang hiwalay sa kanyang asawa at ngayon ay nakatira mag-isa sa isang lumang camper van. Pagkatapos umalis sa militar, nagtatrabaho si John bilang isang tattoo artist, at ang kanyang buhay ay parang nag-iisa dahil matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang anak na babae. Di nagtagal pagkatapos ay nakatanggap si John ng tawag mula kay Lydia na umamin na umalis na siya sa kanyang tahanan. Ipinaliwanag ni Lydia na kailangan niya ng $2,000 para makahanap ng matutuluyan at makakuha ng trabaho. Sa totoo lang, humihingi si Lydia kay John ng pera para makatakas sa mga kaibigan ni Jonah, ngunit hindi niya masabi sa kanyang ama ang totoo para mapanatili itong ligtas. Dahil sa labis na pag-aalala sa kanyang anak, pumayag si John na ibigay kay Lydia ang pera at nangakong ibibigay ito sa kanya sa lalong madaling panahon, kahit na wala siyang ganoong kalaking pera sa ngayon. Alam niyang may problema ang kanyang anak, determinado siyang tulungan siya. Pagkatapos ay hiniling ni Lydia kay John na makipagkita sa kanya sa isang bar sa Santa Monica, California, at sunduin siya. Nang matapos ang tawag, agad na sumakay si John sa kanyang sasakyan patungo sa lokasyon na binanggit ni Lydia. Matapos ang mahabang paglalakbay, nakarating na rin si John sa kanyang destinasyon. Kinabukasan, ilang sandali pa, si Lydia, na mukhang balisa at natatakot, ay lumapit kay John at sumakay sa kotse. Dahil sa pagod sa pag-iwas sa mga kasama ni Jonah, mabilis na nakatulog si Lydia habang nasa biyahe pabalik sa kinaroroonan ni John. Pagdating nila sa bahay, dahan-dahan na binuhat ni John si Lydia sa kanyang kama. Pagkatapos ay inalis niya ang lahat ng alak at droga, tinitiyak na ligtas na maitago ang baril na nakita niya sa bag ni Lydia. Napagtanto ni John na ang kanyang anak na babae ay pumasok sa isang mapanganib na pamumuhay, na labis na nababagabag sa kanya. Nang magising si Lydia ay agad niyang tinanong ang pera na hiniling niya kanina. Gayunpaman, hindi ito maibigay ni John sa kanya dahil sa ngayon, wala pa siyang pera na naipon. Galit na galit si Lydia sa panloloko ng kanyang ama. Sa kabila ng pagsisikap ni John na pakalmayan siya, iminumungkahi niyang manatili siya sa kanya pansamantala hanggang sa makahanap siya ng trabaho. Nag-alinlangan si Lydia, sa takot na malagay niya sa panganib ang kanyang ama sa pamamagitan ng pananatili ng masyadong matagal.
Ibinunyag niya na patay na ang kanyang kasintahan, ngunit hindi niya inaamin na siya ang may pananagutan sa pagkamatay nito. Sa puntong ito, alam ni John na si Lydia ay pinaghahanap ng pulisya, dahil nakikita niya ang mga ebidensya at mga newspaper na ikinalat sa buong lungsod, kaya iminumungkahi niyang manatili siya ng 1 linggo hanggang sa makuha niya ang perang kailangan niya. Sa araw na iyon ay humingi si John ng pautang kay Kirby, ngunit tumanggi si Kirby na naghihinalin na gagamitin lang ni Lydia ang pera para bumili ng droga. Sa halip ay pinayuhan ni Kirby si John na humingi ng psychiatric o medikal na tulong para kay Lydia sa paniniwalang nasa ilalim siya ng impluwensya ng droga. Noong gabing iyon, ay maraming lalaki ang nagpakita sa lugar ni John para magpapatato. Kinilala niya ang mga lalaking ito bilang banta sa buhay ng kanyang anak, kaya mabilis na isinara ni John ang pinto ng kanyang bahay para protektahan si Lydia. Nagkaroon ng komprontasyon kung saan ipinagtanggol ni John ang kanyang sarili at si Lydia. Mas lalong lumala ang mga bagay nang ang isa sa mga lalaki ay sinira ang camper van ni John at binasag ang mga bintana nito. Habang nakulong sina John at Lydia sa van, biglang dumating si Kirby at ang kanyang mga kaibigan sa tamang panahon, na naging dahilan upang tumakas ang mga sumalakay dahil sa dami nila. Napagtanto na nasa panganib ang kanyang anak na babae ay agad na dinala ni John si Lydia mula roon. Nang gabing iyon ay nagmaneho sila palabas ng bayan upang maghanap ng kaligtasan. Habang sila ay nasa biyahe, sa wakas ay nagtapat siya kay John tungkol sa nangyari kay Jonah. Inamin niya na hindi niya sinasadyang nabaril si Jonah habang sinusubukan nilang kunin ang ninakaw na pera na pag-aari ni El Padrino, na humantong sa pagkamatay ni Jonah. Ngayon ay parehong tinutugis siya ng mga kasamahan ni Jonah at ng mga pulis. Noong gabing iyon ay nagpatuloy sina John at Lydia sa kanilang paglalakbay at nakahanap ng masisilungan sa isang motel upang makapagpahinga. Hindi makatulog, lumabas si Lydia para makalanghap ng sariwang hangin at nakipag-usap sa binata sa reception desk. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang lumabas sa screen ng telebisyon ang balitang pinaghahanap si Lydia ng mga pulis na naging dahilan para tumigil ang kanilang pag-uusap. Agad na nakipag-ugnayan ang receptionist ng motel sa lokal na awtoridad at inihayag ang lokasyon ni Lydia. Napag-alaman na nalaman na ng mga pulis ang kanilang lokasyon, agad na tinawagan ni Lydia si John na dali-daling kunin ang kanilang mga gamit at umalis, ngunit may ilang pulis na sa labas ng motel ang humaharang sa kanilang daan. Mabuti na lang at pumasok ang binata na nagtatrabaho sa motel para tumulong na dalhin sina Lydia at John sa isang lihim na silid. Habang nagtatago sila sa isang bakanteng silid, si John ay maingat na tumingin sa bintana upang suriin ang sitwasyon. May papalapit na 2 pulis na muntik na silang matuklasan. Pagkatapos ay isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw mula sa ibang direksyon, na nagpabagsak sa mga opisyal. Sinamantala ang pagkakataon, nakatakas sina John at Lydia sakay ng kotse na pagmamay-ari ng isang bisita sa motel. Isang misteryosong tao ang humabol kay Lydia, muntik na silang mapatay sa putok ng baril. Sa kabutihang palad, nakatakas sila. Kinabukasan, nakipag-ugnayan si John sa isang matandang kaibigan mula sa bilangguan na nagngangalang Jack para tumulong na makilala ang umaatake kay Lydia. Si Jack, isang dating pinuno ng mafia na may maraming koneksyon, ay sumang-ayon na tumulong. Pagkatapos ay naglakbay sina John at Lydia sa ibang lungsod gamit ang transportasyon na natagpuan nila sa daan. Pagdating sa isang bar sa Montana, hinanap ni John ang isang matandang kaibigang militar na nagngangalang Tom Harris na may utang na loob sa kanya. Gayunpaman, napagkamalan ng mga bartender na si Lydia ay ang asawa ni John, kaya tumanggi sila na sabihin sa kanila kung nasaan si Tom. Dahil sa inis sa kawalan ng kooperasyon, umalis sandali si John para tumawag kay Kirby para humingi ng tulong. Samantala, mahusay na niloloko ni Lydia ang mga bartender at kalaunan ay nakuha niya ang address ni Tom mula sa kanila. Nang malaman na nila ang address, sina John at Lydia ay nagtungo sa kinaroroonan ni Tom, na sumakay sa isang dumaan na sasakyan. Pagdating nila, hiningi ni John ang pera at ang kanyang Harley na motorsiklo na hiniram ni Tom ilang taon na ang nakakaraan. Sa kasamaang palad, malungkot na ipinaalam sa kanila ni Tom na wala na ang pera. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Tom ang ilang miyembro ng kanyang motorcycle club sa kanyang bahay upang makipagkita kay John. Pagkatapos ng pagtitipon, nagpa siya sina John at Lydia na manatili ng gabi sa lugar ni Tom. Kinaumagahan, tinutukan ni Tom at ng kanyang asawa si John at Lydia ng baril, na sinasabihan sila na manatili sa kanilang pwesto.
Naging malinaw na alam ni Tom at ng kanyang asawa ang tungkol kay John at Lydia na pinaghahanap ng mga awtoridad at balak nila na hulihin sila upang makuha nila ang $30,000 na pabuya. Galit na galit sa pagtataksil, sinuntok ni John ang asawa ni Tom para desarmahan siya at pagkatapos ay itinutok ang baril kay Tom, na hinihingi ang kanyang pera at ang Harley motorcycle. Sa kabila ng kanyang galit, pinili ni John na huwag patayin si Tom, na pinahahalagahan ang kanilang nakaraang pagkakaibigan. Matapos makuha ang kanyang pera at ang Harley motorcycle mula sa bahay ni Tom, umalis kaagad sina John at Lydia. Sa kanilang paglalakbay, hinabol sila ng ilang lalaking ipinadala ni Tom upang hulihin sila. Isang mabangis na shootout ang sumabog sa pagitan ni John at ng mga tauhan ni Tom, ngunit nagawang talunin sila ni John gamit ang isang armas na kinuha niya kay Tom kanina. Kinabukasan, nagpasya sina John at Lydia na baguhin ang kanilang hitsura upang hindi sila makilala. Si John ay nag-ahit ng kanyang balbas habang si Lydia ay nagpapakulay ng kanyang buhok ng ibang kulay. Nang maglaon, nagpunta si John sa bilangguan upang makipagkita kay Jack at makakuha ng impormasyon tungkol sa mafia na humahabol kay Lydia. Sa pamamagitan ng mga koneksyon ni Jack, nalaman nila na ang mga humahabol kay Lydia ay mga kasamahan ni Jonah at mga kaalyado ni El Padrino. Ang nakakaloka, nabunyag na si Jonah ang tunay na magnanakaw na nagnakaw sa pera ni El Padrino. Ang insidente sa simula ng pelikula ay isinaayos ni Jonah na pinagbintangan ang iba at nagplanong alisin ang mga ito upang ilihis ang hinala sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi sinasadyang binaril ni Lydia si Jonah habang pinapatay niya ang isang tao, na humantong kay El Padrino na maniwala na si Lydia ang responsable sa pagnanakaw. Samantala, si Lydia, na nagtatago pa sa isang motel, ay nakatanggap ng tawag mula kay Kirby na nagbabala sa kanya na nalaman ng mga tauhan ni El Padrino kung nasaan siya. Hinimok ni Kirby si Lydia na lumipat kaagad sa mas abalang lugar. Mabilis na kumilos, si Lydia ay naghanap ng kanlungan sa isang sinehan, sa pag-aakalang siya ay ligtas sa lugar na iyon mula sa mga humahabol sa kanya. Ngunit ito ay isang bitag na itinakda ni Jonah na nahayag na buhay pa at naghahanap ng paghihiganti kay Lydia. Nang matanto ang panganib, sinubukan ni Lydia na tumakas, ngunit nahuli siya ng mga tauhan ni Jonah. Samantala, si John, nakagagaling lang sa pakikipagkita kay Jack sa bilangguan, ay sinubukang tawagan si Lydia ngunit walang sagot. Nag-aalala, tinawagan niya si Kirby tungkol sa kinaroroonan ni Lydia, para lamang malaman na hinuli at pinatay ni Jonah si Kirby. Galit na galit sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan at sa kanyang anak na babae na kinidnap nila, hinarap ni John si Jonah. Nagbanta si Jonah na papatayin si Lydia upang itago ang kanyang mga ginawa kay El Padrino, ngunit binalaan siya ni John na ilalantad niya ang mga plano ni Jonah kay El Padrino kung sasaktan niya si Lydia. Bago humarap kay Jonah, pumunta si John sa lugar ni Tom para kumuha ng mga granada na gagamitin niya laban kay Jonah at sa kanyang gang. Sa isang desperado na pakikibaka, napilitan si John na patayin si Tom na humaharang sa kanyang daan. Pagdating ni John sa meeting point, itinaas niya ang kanyang kamay para ipakita sa kanila na hindi siya armado. Pinayagan siya ni Jonas na makita si Lydia, na nakakulong sa kanyang sasakyan. Sa planong patayin silang dalawa, tatanggalin na sana ng mga tauhan ni Jonah ang Harley na motorsiklo ni John na nakaharang sa kanilang dinadaanan, ngunit natapon sila sa gilid ng isang pagsabog ng granada na itinanim ni John sa kanyang motorsiklo. Nang makakuha ng pagkakataon, nilabanan ni John si Jonah at ang kanyang mga tauhan sa loob ng sasakyan. Pagkatapos ng isang mahirap na labanan, si John ay nagwagi, at pinalaya si Lydia mula sa kanyang mga pagkakatali. Bagamat nakaligtas, tumakas si Jonah habang nakatakas sina John at Lydia sakay ng abandonadong sasakyan ni Jonah. Gayunpaman, nahaharap sila sa panibagong pag-atake mula sa ibabaw ng bundok, at isang putok mula sa sniper ni El Padrino na tumama kay John, na naging sanhi sa pagbagsak ni John sa lupa. Nang walang paraan upang makatakas, ginawa ni John ang sukdulang sakripisyo upang protektahan ang kanyang pinakamamahal na anak na babae. Sa kanyang mga huling sandali, tiningnan ni John ang mukha ng kanyang anak sa huling pagkakataon bago pumanaw mula sa kanyang mga sugat sa mga bisig ni Lydia. Di nagtagal, dumating ang mga pulis at inaresto si Jonah. Nagtatapos ang pelikula sa eksena ni Jonah sa bilangguan kung saan nakaharap niya si Jack at ang kanyang mga kaalyado na nagpapahiwatig ng mga paghihirap na haharapin niya sa likod ng mga rehas. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.